Diyos. Good morning po sa lahat. Sa iyo, Diyos, salamat. Good morning. Welcome to our morning coffee devotion. Good morning kay Hesa Estigo Domingo. Good morning Dexter. Good morning kay Sir Ruben Alonso. Good morning din kay Sister Esmeralda Cacacho, Brother Raymond Cacacho. They're in San Esmeralda, Cagayan. Magandang oras, Ezra. Of course, good morning kay Hagay, kay Karen, kay Kesia. Di pa nagbiag mi. Good morning, good day to Kuya Rogelio Alonso Reyes, Manang Kulyan Marisa there in Hawaii. Of course, good morning sa ating pong anak dyan po sa Daklapan, Ampatuan. Good morning dyan Michael Ancheta. Sabi niya, good morning Pastor. Magandang hapon dyan sa California. Of course, Ate Emerita Baxter Pus, Manong Jean. Blessed and good morning again, Brother Rapi. And to all kape. Maraming salamat, Ate Emerita. Thank you so much. Bigat kinaman yung pagkamahan, anyaman abanan, hintay birukin, anyaman arigan, hintay pameken. Diyos tulaen, kiragyan naman,
Amen. Parabor kay ako. Praise Lord. Good morning kay Brother Arnel Eder Bansipra. Good morning Sister Maribel. Good morning Tata Ago. Good morning Tata Arsing. Magandang umaga dyan sa Bakara. Good morning Bakara. Yes, I welcome and thanking God and you brother. Adda tayo manen amin dito babayan ti grasya ket ayat ti Apo. Amen. Praise the Lord for that. DMM Nicolas, good morning. Good morning. Thank you so much. Bigat kinamay, Diyos pagkamahal. Bigat kinamay, Diyos pagkamahal. Amen. Bigat kinamay, Diyos di pagkamangan. Dadatikad na nga siksigaw, Apo. Ikaw lang, O Panginoon. Ikaw lang, O Diyos. You alone, O Lord. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang oras po sa ating lahat mga kape. Gusto ko pong batiin ang isang lahat ng isang maulang umaga. Maulang dito ngayon sa ating pong lugar, mga kapatid. At ang kagandaan nito, napapalamig po ang ating pong panahon. Ayan po. Kaya masarap pong matulog. Kitang-kita nyo sa akin pong mga mata, busog na busog. Okay, good morning. Magandang umaga sa aking pong family. Of course, good morning to my wife, Marisol Rosa Asuncion. And of course, to our daughters. Good morning also to our mother, Nanang Dungo. Good morning to Ate Luz Piminta Asuncion Gonzales. Good morning kay Ate Lydia Ragotero. Good morning of course sa ating pong kabarangay, sa ating pong punong barangay, Kapitana Mila D. Alonso, and of course to all the barangay officials. Magandang umaga, taga-barangay Cavite. To all our constituents here and abroad, good day. Magandang oras po sa ating lahat mga kabarangay. Good morning also to our pastor, to my pastor, Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family. At nice ko rin pong batiin ang ating pong mga minamahal, I mean mga kapatiran diyan po sa Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Diyan po sa Sisibray Ugan, Daklapan at Labot. Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur, sa pangunguna po ng butihing punong barangay, Kapitan Charlie Sumejo, and to all the barangay officials. Magandang umaga po sa inyo. Good morning to ang mga Daklapan boys at Daklapan girls, of course, sa lahat po ng mga kapatiran po natin dyan sa sitio, dyan po sa sitio Panay Ugan, sa lahat po ng mga kapitbahay po natin dyan. Good morning po sa inyo lahat. Okay, good morning po sa lahat po ng mga kasama po natin dito ngayon. Of course, good morning kay DM Nicolas. Good morning kay Ate Marieta Pascual there in San Marcelino, Dingrasi, Ilocos Norte. And maraming salamat po sa magbisita sa bahay last Sunday. Blessed good morning pastor and to all kakape. Napigsa tudo dito. So sa pasap ka ro dito yung grasya tayo. Ito yung parabor ti Apo nga tudo. Para ka dito manalon. So kay Jay Daklapan kita talaga mo nagakarintarda. Gabuta adati tudo na. Panagraraop. So ang hindi mapan sumalog ita taltalon aganad kayo kakabsat. Thank you so much Ate Marieta Pascual, of course Mano Isyong and kay Junjun. Good morning also to Brother Marcelino Gutierrez. Good morning Brother Marcelino Pablo Gutierrez there in Honolulu, Hawaii. Waipaho, Waikiki, our preacher, our partner, the cab preacher, Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Have a blessed day, sabi nga nito. Thank you so much Brother Marcelino. Ingat ka palagi, and of course good morning or good day to your family. At salamat and good morning also to Virgilio Sugitan.
Thank you so much. Good morning. Virgilio. Good morning. Good morning din kay Milsen Jasmine Aquino. Good morning. Milsen, Mikay, good morning. And good day also to Miriam Tumban Figura. Thank you so much for sharing. Good morning also to Resty. And kay Shesa. And of course kay Rain. Good morning to all of you there. Sa lahat po ng inyong mga anak, magandang umaga. At sa lahat po naman na share po ng ating po live stream, maraming salamat. And sige lang po, maraming salamat sa pag-share. And let us reach more for Christ. Amen. Ayan po. At sabi rito ni Ate Emerita, a comment galing po sa ating pong caption, the Comforter. In the Bible, the Comforter refers to the Holy Spirit, a term used by Jesus to describe the divine personage sent to guide, teach, and console believers after His departure. Ayan, maraming salamat ate. Tumpak, yan po talaga ang ibig sabihin ng Comforter. It refers to the Holy Spirit. The Comforter, the Holy Spirit. Mga kape. Have a blessed day, my friend. God bless us all. Thank you so much, Brother Marcelino. Ingat ka palagi dyan. Drive safe. And of course, maraming salamat. At nakikita po natin na patuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga pasyente, sa lahat ng mga pasero ni Brother Marcelino, may God bless you. And napili nyo ang blessed na taxi dyan sa Honolulu. Good morning kay Brother Derwin Vergara Bolo there in Lasam. Good morning, Brother Derwin. And of course to your family at sa lahat po ng mga kasama nyo ngayon. Magandang umaga. Derwin Vergara Bolo there in Kabatakan or in Sikalao at dyan po sa New Orleans, Lasam, Apayao. Ayan, maraming salamat po. Apayao ba? Cagayan. Okay. So good morning also to As Grande. Maraming salamat and may God bless you. As Grande, welcome to our morning coffee devotion. At good morning din kay Sir Benz Alpa Paracalo Press. Good morning Sir Benz. Dina Flores Kapukyan, maraming salamat. Ate Dina, good morning. Magandang umaga po, Pastor, sa ating lahat. Maraming salamat and good morning kay Uncle Florencio Alonso. Good morning kay John Rani Raquenyo. Good morning, John Rani. Good morning kay Lenny. Kay Lenny tayo. Good morning kay Ramil. And of course, to your siblings. Mga kapatid mo. Magandang umaga, John Rani Raquenyo. Okay. At good morning also to Lovely Joy. Lovely Joy. Good morning, Lovely Joy. Welcome to our morning coffee devotion. And of course, good morning kay Ate Luz Bibina Ascension Gonzalez. Good morning kay Edam Evanrep Ascension Gonzalez. At meron pong comment dito from Ate Emerita. Okay, ayan po mga kapatid. John chapter 14 verses 16 and 25. Sabi dito, I will pray the Father that and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Amen. Praise the Lord for that. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you in all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Amen. Praise the Lord for that. Kaya, when it comes to our conscience, mga kapatid, Diyan po nangungusap ang banal na Espiritu sa atin. Because when we accepted our Jesus Christ as our Lord and Savior, it was then that the Holy Spirit came to us and dwells us. At our spirit beareth witness with the Holy Spirit beareth witness with our spirit that we are the children of God. So, siya po ang nangungusap sa atin. Every time that tayo po ay may ginagawa, the Holy Spirit is nangungusap po sa atin.
the Holy Spirit is talking to us with our conscience, through our conscience, brothers and sisters. Kaya napakahalaga po yung we should be sensitive to the voice of the Holy Spirit sa atin. Kaya salamat sa Diyos sa lahat po ng mga napapakinggan po natin salita ng Diyos natin pinag-aaralan, siya rin po yung nagpapaalala sa atin. Kaya the more we listen to the Word of God, the more na mas marami po ang ipaalala sa atin ng Banal na Espiritu. Because the Bible says, hindi siya magsasalita ng siya, kundi magsasalita siya sa pamamagitan ng ating po na napakinggan. Yun po mga kapatid. Kaya magbasa po tayo ng Biblia, makinig po ng salita ng Diyos, makinig po ng mga mensahe na nagagaling po sa salita ng Diyos, at yan po ay ipaalala sa atin ng Banal na Espiritu, katulad ng ating example ng mga kapatid. As we talk to others about the Lord, and maya meron tayong mabanggit sa kanila na salita niya na hindi natin inasahan, but because of the working of the Holy Spirit, meron po tayong nasabi sa kanila that convicts and that encourage also yung mga kausap po natin. Ganun po mga kapatid. Ayan, maraming salamat po sa kape. Salamat din po sa bread. Sarap nito. Thank you. May God bless you. Okay, good morning kay Ate Luz Binasancio Gonzales. Yan, nakialam na naman si nakialam na naman si Gemini. Yan, dito mo. Nagre-record siya, Yan, si Gemini, nagre-record siya ng ating sinasabi. Okay. Good morning kay Ate Luz Binasancio Gonzales. Good morning kay Gian Obresi Judalena. Good morning, Sister Gian. Kumusta? Kumusta si baby? At kumusta yung family? Good morning kay Sister Jonah Fernandez Sereñado, of course. And kay Brother Engineer Joseph S. Sereñado. Good morning po sa inyo lahat. Kay Sai Gian Agotos. Good morning, Sai. Good morning to all of you. Good morning to your kapitbahay. Good morning kay Jerome. Good morning kay Joshua Aganat. Good morning, Joshua anak. Kumusta kayo? Pagsagana kayo, Pawan de Eskwela. And good morning. Maulang umaga pa. So, talagang sapa. Grabe itong blessing na ulan mga kapatid. From Cagayan hanggang dito, Northern Luzon. Maulan din dito ngayon, maulan. Sa oras na to, ngayon, umuulan po dito sa amin. Yan, maulang umaga, Pastor. Thank you for your healing prayer last Saturday. My father, my sister, and my son are now free from dengue. Wow! Praise the Lord. Praise the Lord. And salamat sa Panginoon dahil po sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos. Good morning, Brother Darwin Vergara Bolo. May God bless you. And patuloy na magbigay ng kalakasan sa ating pong mga mahal sa buhay, ang Panginoon. Good morning kay Auntie Aldrina Valeriano Ramos. Good morning kay Uncle Andy. Good morning, Auntie Aldrina. And of course, to all of us, brothers and sisters. Magandang umaga sa ating lahat. Okay, sa pagkakataon ito mga kapatid, tayo po yung magpasalamat sa Diyos muli. And let us listen to this song. As the Bible says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan.
Kalag Pao, good morning. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanggaw. Salamat sa iyo, salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan aking nagamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa natungtan ko ngayon. At kailanman sa iyo. Good morning kay Jerome Saplor. Good morning also to John Ronnie Raquenyo. Good morning. Good morning, Nanay Karing. Nanay Karing at Odon, good morning. There in Saud Pagutu de Ilocos Norte. Good afternoon or good evening there in Canada, Ate Louie Andres. Good morning, Ate Louie. Yan, sinasabi naman na ating ilong ang pag-alboroto. But anyway, magandang oras po sa ating lahat mga kakape. Tara, higop po na tayo mga kakape. Masarap pong magkape, maulan. Ayan mga kakape. Tayo po ay manalangin na po mga kakape. But before we pray, baka meron po kayong gustong ipanalangin po natin, i-comment nyo lang po mga kapatid. Comment nyo lang po at ating po ipanalangin. At siyempre, don't forget to pray for one another, for each every family, and most especially the prayer request of the Lord Jesus Christ. Ano yung prayer request ng Panginoon mga kapatid? That God will send more laborers into His harvest. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. God called us to be saved, just as the Bible says, He called us also to serve. We are saved to serve. Let us remember that, brothers and sisters. And we praise God for this new day, brand new day, maulang umaga, pagkakataon para maglingkod sa Panginoon. At siyempre, every gising is a blessing. Maraming salamat sa Panginoon. At sa pagkakataon ito na binigyan sa atin to be together so that we can pray for one another and we can encourage one another, as well as lahat po tayo ay mawalakas ng salita ng Diyos na ating pong tatanggapin ngayon. And we praise God for the traveling mercies. At salamat din sa Panginoon dahil po sa pagkakataon ito na tayo po ay magkakasama sa social media. And we thank God for the internet connection mga kakape. Okay, good day or good afternoon also dyan po sa Las Vegas, Ma'am Julie Natividad Viloria Colbert. Of course, your family, Kiara, and to your mga apo. Magandang hapon po sa inyo. Sige mga kapatid, let's pray. Let's pray na. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa biyaya. Panginoon, naririto po kami. We need you, O Lord. Thank you, Lord, for this privilege as you gather us together for your glory. Please humble us
Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. Sa lahat po ng aming pong naisip na hindi po tama. Sa mga nasabi po namin hindi dapat. Sa galaw po namin at pag-uugali. Our behavior. Lahat po ng nagawa po namin kasalanan, Lord. Patawad po. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po aming Ama. Mapagpatawad. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa mga nampalataya sa inyo. And here we are, Lord. Nilalapit ko po sa inyo bawat isa. Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Please, Lord, hear their prayers. Please intervene sa lahat ng struggles po nila sa buhay. No legal matters. And even, Lord, sa mga kanilang po nakaharap na trabaho, their projects, I pray that you may please strengthen them. Have mercy, O Lord. At ganoon din po, Panginoon, sa lahat po ng mga pangangailangan po nila, lalo na po ang kalakasan, kalusugan, kapayapaan, kagalakan, ibigay mo po, Panginoon, sa inyong mga anak. And we thank you so much, Lord. Please help us. Thank you for your word, the Bible, for teaching us. And thank you, Holy Spirit, for indwelling us. For you are our comforter. Kayo po, Panginoon, ang aming pong guro that will teach us into all truth. Ngayon, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. At patuloy po na ibigay ninyo ang provision sa mga nasa hospital, sa mga may sakit, sa mga nasa ER, ICU, mga naka-confine, sa mga kamag-anak po namin, mga kakilala, mga kaibigan. Lord, I pray that you may please continue to pour on your grace to us, that we may do your will. And yes, Lord, I pray for the Valeriano family, even the Baracao family, Lagasa family, Alagao family, sa lahat po, Panginoon, ng mga dalal mahating ngayon. I pray, Lord, for comfort. I pray for strength, for provision. And we thank you so much, Lord, for yesterday. We thank you so much, Lord, for the answered prayers. We thank you so much, Lord, for the healing. And yes, Lord, I pray for everyone who are here. Sa lahat po na meron pong sakit, mula sa pinakamagaan hanggang sa pinakamalala, I pray for healing, O Lord. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng mga pangailangan po nila, even financial, para sa kanila po mga gamot. Please give patience also to their doctors, to the nurses, and of course, sa lahat po ng mga kasama po nila. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat. And yes, I pray that you please continue to use us, the pastors, preachers, missionaries, evangelists, even the churches that preach and teach the pure gospel. Lord, please bless and please provide the needs, and please use us effectively for the furtherance of the gospel. At ganoon din po, Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang mga anak mo na ginagamit po, Panginoon, to bless your people. Bless them more, O Lord. Salamat po sa Panginoon sa ministry po ninyo. And where kung doon po nyo kami nilagay, kami po ay gamitin po ninyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba. I pray for our children also, sa lahat po ng mga nag-aaral. I pray for protection. I pray also, Lord, for provision. And we thank you so much, Lord, for the gift of life, especially the life eternal that you have given us through Jesus Christ our Lord. Ngayon, Panginoon, nilapit ko po sa inyo, kahit po sa mga nagpapakimotherapy, radiation therapy, dialysis, those who undergo medications, Lord. Please, Lord, have mercy sa kanila po. Patuloy po kayo magtrabaho, Panginoon, kay Manong Anthony Crua. Please, Lord, have mercy, Lord. Palakasin mo po siya. At gawin po, Panginoon, kay Manong Anthony Gutierrez, Rafael Ragasa,
Uncle June, Manong Mael, kay Sheena, John Paul, kay Reggie, kay Francis, kay Janelle Sharp, kay Stevenson, kay Lani and Cali. At yun po Panginoon kay Mang Consuelo Moreno, Ate Sonia. Please continue to strengthen my mother, Nanang Huadang, Nanang Tanang, Nanang Basang. Even Lord, sa lahat po ng mga kasama po namin, even Ate Emerita, Ate Marieta, to the sister of Ma'am Julie. But you please continue to work in the life of the brother of Sir Dan, that you will please bring him to the corner of his life, that he will come to the realization that he needs you, O Lord. Salamat sa pagkakataon ito, Panginoon, that we can pray together. Please, Lord, hear the prayers of our brothers and sisters. And please continue to heal yung mga kasama po namin sa bahay at mga kamag-anak. That you will please continue to heal them, strengthen them. And we thank you so much, Lord, for every day na niyo pong pinagkakaloob para po kayong magkakasama. Yes, Lord, we thank you so much, Lord, for your word. Patuloy po kayo magbigay po ng nakalakasan kahit po sa magtrabaho. Traveling mercies, Lord, sa mga sa papawid, sa mga flights po nila, sa dagat, sa mga mangisda. I pray, Lord, for protection. Kahit po, Panginoon, sa mga nasa kalupaan, as they travel, Lord, please traveling mercies. Please, Lord, i-bless mo po ang bawat sa amin. At yun din po, Panginoon, nilapit ko po sa inyo, kahit po, Panginoon, ang mga nakikinig at nanonood ngayon, pakinggan mo po ang mga panalangin ko nila. Healing, strength, as well as peace, O Lord. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, at please continue to work in the life of the Nator family, at sa lahat po ng mga family na nilito, O Lord. Salamat po muli, at ito po aming dalangin. Please bless our country, O Lord. Give wisdom to our President, as well as, Lord, peace, strength. Gawin din mo, Panginoon. Please continue, Lord, to protect your people, your nation, Israel. Salamat po. And yes, Lord, we give you all the glory. Ito po aming dalangin, and we pray, Lord, for the salvation of all the lost. Please, Lord, send your messengers to them, especially to the to all the corners of this world, lalo sa mga indigenous areas, Panginoon. Salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, and amen, and amen. Thank you so much, mga kapatid. Maraming salamat. Sister Sanyata sa Masalaras, good morning. Good morning, Sister SSR. Good morning kay Kuya Richard Carino. Good morning kay Sister Sanyata. Sabi niya, good morning, Pastor Rafi and their family, and to all kakapig. God bless. Maraming salamat po. Ayan. Good morning kay Ate Maria Pascual, Manong Isha, of course. Good morning to Brother Emmanuel Gawiran. Good morning, bro. Maraming salamat, Brother Emmanuel, Brother Manny. Of course, to your family. Good morning po, Pastor, from Ma'am Angie Grande. Good morning, Pare San. Maraming salamat. And to all our brothers and sisters who are here. Okay? So, sa pagkakataong ito, mga kape, tayo po ay makinig ng isang awitin. Then after this, tayo po ay makinig ng ating pong devotion ngayon. Yes, good morning to all, and this is the song, God's Word Changes Lives. Those who know the Savior will gladly testify how God's Word brought conviction. They are David Price. It may have been a still small voice, but they heard the Master's call. Learning in that moment when they surrendered all. God's Word Changes lives. His power cannot be denied. The lost find salvation. The foolish become wise. God's Word
God's word changes lives. Hello, Brother Johnson Gabriel Contino de Naway. Good morning, Sister Sanyata. Good morning kay Eunice Mera Gonzalez Pascual. Good morning, Eunice. Good morning, Servina. God's word changes lives. Ngayon po mga kapatid, ang awiting God's word changes lives. Amen. Praise the Lord for that. Totoo po yan mga kapatid. Kaya wag po tayong magsawa sa pagbabasa po ng Biblia. And again, welcome to our morning coffee devotion. Ito po ang inyong kapatid, si Brother Rafi Kagaud Peng. Makakasama niyo ngayon sa oras na to hanggang alas 7 po. O bago mag alas 7, mga kapatid. Tayo po ay sama-sama na matuto at pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Okay, our topic, mga kapatid. At nandyan na po mga kapatid. At as introduction, nabasa po natin yung mga comment kanina ni Ate Emerita, mga kapatid, about the Comforter. And that is our caption, brothers and sisters, the Comforter. Ang tagapag-aliw. Iti si Ilocano. Ano yun? Mangliliwa. Timang liliwa. Yan po mga kapatid. Pero pa ba kayong kilalang mga ganun pangalan? Namnama, liliwa, gano'n? Nililiwa ni Namnama. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort therewith we ourselves are comforted of God. Amen. So tingnan po natin, kung atin po unawain, intindihin, at sinasabi po ng mga talata na shinare po ni Ate Emerita, na ang Diyos, na magpalang Diyos, ang Diyos na dapat nating i-bless mga kapatid, bendito na Diyos. At ang ating pong Ama, at ang ating pong Panginoon na si Jesucristo, ang Ama ng kaawaan, kahabagan, at ang Diyos ng aliw, na siya ang mag-aalis sa atin sa lahat po ng ating kahirapan, sa lahat po ng mga darating sa ating mga pagsubok, mga kapatid. Sa darating po yung kagipitan, He will be the one to comfort us, and that we may be able to comfort them, na kahit tayo na nakaranas po ng encouragement, nakaranas po ng kalakasan, nakaranas po ng aliw o comfort sa ating, mula sa ating Panginoon, that we may also be used by God to comfort another, to comfort one another. Dahil mga kapatid, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng kapayapaan despite of how cruel or how gulo-gulo our world is, diba? So ulitin ko mga kapatid, salamat sa Diyos dahil po sa kanyang kapangyarihan na siya nagtatrabaho sa atin sa pamamagitan po ng kanyang salita. As we obey His word, mga kapatid, the more we will love His work and we love to worship Him. Tandaan po natin yung mga kapatid, as part of the body of Christ, maraming beses na po natin pinag-usapan ito, that we who accepted the Lord Jesus Christ, who acknowledged God, who acknowledged the Lord Jesus Christ
as our Lord and Savior, because we believe that our salvation is none other than the Lord Jesus Christ. Christ is the answer. Jesus Christ is the way. He is the truth, and He is the life. Wala pong makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan po niya. Kaya salamat sa Diyos that wala nang ibang binigay na pangalan mula sa langit na makapagligtas kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. When it comes to our salvation, we all know, according to the Bible, mga kapatid, it's not because of how good we are. It's not how we treat others. It's not everything that we can do. But it is because of the complete work of the Lord Jesus Christ. Kaya salamat sa Diyos dahil Kanyang isinugo, Kanyang binigay ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, the only begotten Son of God, the Lord Jesus Christ, who came and obeyed the Father, and who obeyed, as we learned yesterday, that He obeyed even that unto death. Siya po ay sumunod hanggang sa kamatayan because sa Kanyang pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa akin at sa pag-ibig sa ating lahat, mga kape. Ganon po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. That's why we praise God, we thank God that we are here, and we are here for the purpose of glorifying Him, for the purpose of encouraging one another, to help one another, so that every one of us will be edified. Meaning mga kapatid, lalago po tayo for His glory, that we will all grow in the Lord, so that we can do His will. And the ultimate will of God, our Father, is yung kaligtasan po ng lahat. Because He said He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yun po ang mind, yan po ang puso, yan po ang heart ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, na iligtas po ang lahat. Pero when it comes to salvation, brothers and sisters, nasa atin po because He gave us free will. Nasa atin po pag maniwala tayo hindi sa Kanya. So, ang kaligtasan po ay binibigay na ng Diyos sa atin. Ang buhay na walang hanggan ay ino-offer niya sa lahat. Pero ang makakatanggap lang ng makakatanggap lang ng kaligtasan ito at ang buhay na walang hanggan ito na ino-offer ng Panginoon sa lahat ay yung mga magpasya na tanggapin, maniwala na Siya ang tagapagligtas at wala nang iba. It's not because of how good we are. It's not because of I'm in this kind of religion. Religion cannot save us, brothers and sisters. That's why we thank God, we praise God, that when it comes to our salvation, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. That everybody should know the gospel in which the Lord Jesus Christ died for us, He was buried, and on the third day, He rose for you and for me. Siya po ang buhay na pag-asa because Siya ay nabuhay na muli. Mga kapatid. So, when it comes to our salvation, we praise God that Jesus Christ alone, by faith alone, sa Panginoong Jesucristo, wala nang iba. Kaya sa oras na ito, mga kape, maybe you are here and you have doubt. Meron kang pagdududa. Ako ba ay ligtas? Kasi may pagdududa ako, hindi ko natitiyak na kung saan sa langit ba ako o saan. Mga kapatid, dalawang papuntahan lang isang tao pag siya namatay: langit o impyerno. Hindi po ito laro, mga kapatid. That's why we need to repent. Kailangan po natin magsisi. Tanggapin natin ang Panginoon Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Because the Bible says, sa lahat na nagsitanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa lahat po na nagsitawag sa Kanya ay bigyan po niya ng buhay na walang hanggan. At yan po ang pangako ng Diyos sa atin, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Yan po ang Panginoon sa Kristo. Siya po ang tagapagligtas, wala nang iba, mga kape. Kaya sa oras na ito, maybe you have some doubt, but I just like to encourage you, gaya po na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, that we have the Comforter, we have the Holy Spirit in us. The Holy Spirit indwells us. That time that we accepted the Lord Jesus Christ, we were sealed with the Holy Spirit of promise, according to Ephesians chapter 1 verse 13. Mga kapatid, tayo po ay natatakan, tayo po ay inaring ganap ng ating pong Panginoon sa Kristo. That's why we are in the hand. We are safe in the hand of God.
And He will never forsake us. He will never, ang sabi doon, leave us. Yun po ang sinabi ng Panginoon. At sa lahat na nagpunta sa akin, I will not cast them away. I will no wise cast out, sabi ng Panginoon sa Kristo. Dahil lahat na binigay sa akin, akin silang ingatan at wala akong mawawala sa kanila. Yun po ang assurance po natin, that we are in the good hand. Amen? We are in the hands of God. That's why salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na tayo naririto upang matuto pa at para lumago at magabit po ng Panginoon. Tandaan po natin, this is a devotional live stream in where, mga kapatid, this is our food supplement. That's why I always encourage one another to have your quiet time with the Lord, to read your Bible, and to pray to God alone. Yun po, mga kapatid, doon po tayo magsisimula at doon po tayo magsimulang lalago at magkaroon pa ng mas maraming pag-unawa at magkaroon po tayo ng tinatawag na burden when it comes to the work of the Lord. That's because we understand that the business of God is to save people. Yun po ang trabaho ng Diyos, yung magliligtas po ng mga tao. That's why we are instrument. We are His, we are the carriers of the truth or the Word of God. Kaya yan po ay kailangan po natin gawin bilang isang anak ng Diyos. Tayo po ay gagamitin ng Diyos as we obey His command to us in the Great Commission that we should teach all nations and baptize them in the name of the Father and of the Son of the Holy Ghost, and teach them to observe God's way, whatsoever God commanded us or taught us. Kaya yun po yung sinasabi natin discipleship. Let us disciple them, meaning let us teach them also to grow, and someday they will be used by God also to do the same. Kagaya po ng sinabi sa Biblia, mga kapatid, that we may also teach others, that who are able to teach also. Kagaya ng problema ni Apostle Paul sa nakasulat po sa Hebrew, na sinabi doon na imbes na tayo ay nagtuturo na, kailangan pang tayo maturuan muli. Dahil nga hindi natin sinusunod. Samuat hindi tayo naniniwala. That is the problem. So salamat sa Diyos. Kaya sa oras na to, mga kape, sinasabi po ng Biblia na lahat po tayo makasalanan. At dahil po sa ating kasalanan, tayo po ay karapat dapat na maparusahan sa impyerno. That's why we need the Lord Jesus Christ. Kaya nung oras na tayo tumanggap sa Panginoon sa Kristo, we praise God and thank God that He gave to us eternal life as He promised us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen? For whosoever shall call upon Him, sabi ng Panginoon, ay maging anak ng Diyos, and he will be saved. Siya po ay maliligtas. So if you have questions, mga kape, if you have doubts, if you have questions about the Word of God, or about the things that you want to know, mga kapatid, please feel free. Mag-PM kayo sa akin, o kayo mag-comment po kayo. Yan po ating pag-uusapan, mga kape. And we praise God for this time as we are here together. May the Lord God continue to give us understanding. And yes, let us proceed, mga kape. Kung ikaw hindi ka pa tumanggap sa Panginoon sa Kristo, today is the day of your salvation. Kung sinasabi mo, baka sa makalawa na, so bukas na lang o mamaya na, pakinggan mabuti ito. Today, or even this time, will never return. Today will never return. Tomorrow may never come. Baka bukas hindi natin sisikatan ng araw. That's why we need to repent now and invite the Lord Jesus Christ to come into your heart. You must believe that He alone is our salvation. You must believe that He alone, siya lang ang ating kailangan para maligtas tayo. So tanggapin mo si Jesus. Tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo sa puso mo, sa buhay mo, ngayon din, mga kakape. Kaya kung ikaw hindi pa tumakas sa Panginoon, why not pray? Sabi mo sa Kanya, from your heart, ikaw ay aking i-guide, and please pray from your heart. Sabi mo sa Kanya,
Panginoong Jesus, ako'y makasalanan at karapat-dapat na maparusaan sa impyerno. Pero salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. At kami naririto ngayon. Binubuksan ko aking puso para sa iyo. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Ikaw, Panginoon sa Kristo. Kayo po, salamat. Kaya ngayon, tinatanggap kita sa pananampalataya. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Panginoon. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat din sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. Kung ginawa mo yan mula sa puso mo, kaibigan, ikaw ay naging parte na ng katawan ni Kristo. Ikaw ay naging parte na ng pamilya ng Diyos. And welcome to the family. By faith, tayo po ay tumanggap sa Kanya, binigyan po niya ng buhay ng walang hanggan. And praise the Lord for that. The Comforter, tinanggap po natin at nasa atin na siya. The Holy Spirit indwells us. Since tayo ay tumanggap sa Panginoon sa Kristo. So, ibig sabihin nun, Brother Rafi, na dahil sa pananampalataya ka sa Kanya, kayo kiniligtas na. Yun ang dahilan kung bakit mo siya tinanggap. Because you want to get sure of heaven. The Bible says, we are citizens of heaven. We are the children of God. Kaya po ay merong buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos, mga kapatid. So, sa magkakataong ito, mga kape, nais ko pong batiin ang lahat ng mga kasama po natin dito. Good morning kay Sir Mina Pascual. Good morning kay Kagawad Joel Bukala. Good morning, Kagawad. Good morning to your wife and to your daughters. Good morning also kay Pastor Rafi Gordolan. Good morning, Pastor Rafi. And good morning also kay Oron Rina Lynn. Good morning, Oron Rina Lynn. Welcome to our morning coffee devotion. Okay, let's proceed mga kape sa ating pong pag-aaral. We are talking about the Comforter, the Holy Spirit. Mga kapatid, ang ating pong natutunan sa mga nakaraan, mga kapatid, we are serving one God in three persons. Ang Ama, Anak at Banal na Espiritu. At ang Ama, siya po ang ulo ng pagka-Diyos. Of course, He is the one who commanded. At ang Anak ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo, na siya po ang nagpakita at nagpakilala sa Diyos, that He obeyed the Father. And yes, the Holy Spirit, He is the one who carry out the work of the deity. Ang trabaho, siya po ang nananahan sa atin, tumira sa atin, nang tayo po ay nanampalataya sa Kanya. At siya po ang ating pong tagapag-aliw. He is the Comforter. As the caption says, the Comforter. And when it comes to the Comforter, we are talking about the Holy Spirit, brothers and sisters. Holy Spirit who is in us. Since the time that we repented from our sins and came to the Lord Jesus Christ, accepted Him as our Lord and Savior, that's the time the Holy Spirit indwells us. So He will never leave us nor forsake us. Nasa atin na po siya magpakailanman. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. So when we accepted the Lord Jesus Christ, nasa atin na rin po ang buhay ng walang hanggan. As the Bible says, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang handog ng Diyos o regalo ng Diyos sa atin na walang bayad ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Good morning, Sister Mercy Galapon. Good morning kay Nanang Semanero, Mami Semanero, Mami Florida. Blessed morning, Pastor and all kakape. Salamat, Sister Mercy. Okay, so patuloy po natin, mga kapatid. In John chapter 14 verse 26. Ito mong sinasabi, mga kapatid. Ito yung nabasa ko na kanina as Ate Emerita shared to us. Pasensya na po, mga kapatid, at ako'y sinisipot. Nahirap ng ganito sa live, no? But anyway, nakipag-contest kasi. John chapter 14 verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost. See? Ang tagapag-aliw, na walang iba kundi ang Banal na Espiritu, whom the Father will send in my name. Nang Ama ay ipapadala sa aking pangalan. So, ito, mga kapatid, meron tayong makita dito na trabaho ng tatlo na kung saan
alam natin that God, the Son, that the Father, the Son, and the Holy Spirit ay isa. That is because of the power of God. And this is the mystery of the deity. Kaya, salamat sa Diyos. Ito yung misteryo. Ito isang controversial mula pa noon. Pero tinuldukan po ito ng 1 Timothy chapter 3 verse 16. Naiisa ang Diyos, mga kapatid. Naiisa lang po sila, mga kapatid. But in work, they have different work. But praise God, when we accepted the Lord Jesus Christ, the Father sent the only Son, the begotten Son of God, the Lord Jesus Christ, and when He when He indwells us, nung tinanggap po natin siya, the Holy Spirit came, mga kapatid. So sabi ng Panginoon, sabi ng John chapter 14 verse 26, whom the Father will send in my name, the Comforter, He shall teach us in all things. He will teach you in all things. Siya po magtuturo sa atin. Good morning kay Hipag Margie Ramilo. Good morning. May God bless you. He will teach us in all things and bring us all to your remembrance. Bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So sa mga napakinggan po natin salita ng Diyos, sa lahat po ng ating mga binasa sa devotional books, lalo-lalo pa mga kapatid, especially primarily from the Bible, yan po ay papaalala sa atin. Oo, yan po ay papaalala sa atin ng Banal na Espiritu. Kaya the more we read the Bible, the more we listen to the Word of God, the more na mas marami din ipaalala sa atin ng Banal na Espiritu. Kaya doon po sa Kabugaw, lagi pong pinapaalala sa mga kapatiran natin doon, ano yung napag-usapan natin last Sunday. Katulad po ngayon, napag-usapan natin kahapon. O diba? Mga kapatid, CM Galarfest, Domingo, good morning CM. Thank you so much for being with us. Welcome to our morning coffee devotion. May God bless you. Okay? Yan po mga kapatid. In John chapter 14 verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, and He shall abide with you forever. Praise the Lord for that, mga kapatid, forever. Merong forever. Amen? Ang forever ay walang iba kundi ang Diyos na sa atin. Ang relasyon na nagkaroon tayo ng tinanggap natin ang Panginoon ay forever. We cannot compare it to the relationship here on earth. Because our relationship here on earth ay merong hangganan, mga kapatid. Kaya nga kahit po sa mga kinasal till death do us part, kamatayan lang ang maghihiwalay sa atin. Kamatayan lang ang patay lang hindi mang waswas kadayt ang panakaitali nga panagasawa, mga kapatid. So we praise God that the Holy Spirit will abide in us forever. Yan po mga kapatid. Good morning kay Rowena Desa. Good morning kay Sheila May. Hello Sheila May, kumusta? May God bless you. So yung mga kapatid, ito po sinasabi. So darating ang Comforter, ang Holy Spirit, as ay manatili sa atin, kasama natin magpakailanman. Amen? Pag sinabi natin forever, anong pagkakaiba ng everlasting life sa forever? Mga kapatid, di ba pareho lang? Everlasting life meaning we have that assurance that whatever will happen to us here, namamatay man tayo rito, pagdilat ng ating mata na sa langit na tayo kaagad. Ganun po kabilis, mga kapatid. Because we have eternal life. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang Banal na Espiritu ay manatili sa atin magpakailanman. So ibig sabihin, hindi na hihiwalay sa atin ng Diyos. Hindi na po hihiwalay sa atin ang Banal na Espiritu. Mga kapatid, salamat sa Diyos for that. Kaya sa mga naniniwala na nawawala yung kaligtasan nila, contrary to the power of God, contrary to the sinasabi natin, katuruan ng Biblia. Because, sinasabi po ng Biblia, buhay na wala hanggan, forever. So, hindi na buhay na wala hanggan pag nawawala. So, if God gave us life eternal, yan ay life eternal, as it is. At sabi natin, the Holy Spirit abides in us forever. Forever na po yan, mga kapatid. Hindi na po mawawala yan. Tandaan po natin. And that is because of the power of God.
in us, it's not because of me, it's not because of you, it's not because of my religion, but it is because of the will of God. It's because of the promise of God that we can claim. Amen. Good morning kay Sister Ruth Shilim Sapon. Good morning to your husband, of course. See you on Sunday, Rochi, ha? And of course, good morning kay Junjun Pascual. Thank you so much, Junjun, for the photo. Salamat. Good morning, Pastor, sabi niya rito. Thank you so much, Junjun Pascual. And of course, good morning. Have a blessed Wednesday, Bayaw. Sabi rito ni Hipag, Margie Rojas Ramilo. Good morning kay Laika Dakiwag. May God bless you, Laika. Thank you so much and welcome to our morning coffee devotion. Okay, so magpatuloy po natin mga kapatid. In John chapter 15 verse 26, but when the Comforter is come, ay pagdating yung ang tagapag-alis sa atin, when the Holy Spirit come, sabi rito, whom I will send unto you from the Father, na siyang aking ibibigay galing sa Ama, even the Spirit of truth, na kahit ang Espiritu ng katotohanan, which proceeded from the Father, He shall testify of me. That's why we praise God for the Holy Spirit, na siya po ang nangungusap sa atin, siya po ang nagtuturo sa atin sa lahat po ng katotohanan. Amen? Good morning, Ninong. Good morning kay Francis. Ayan, good morning to the Dakiwag family. Maraming salamat, Laika. Okay? So, ngayon, ang tanong, ano ba ang role? Ano ba ang trabaho ng banal na Espiritu sa atin? Of course, we know the Father, the Son, the Holy Spirit. We know the Father, and we know the Son, the Lord Jesus Christ. And now, we are talking about the Holy Spirit. Ano ba ang trabaho ng banal na Espiritu sa atin? What is the role? Ano yung tawag dito? Ano yung yun na lang. Ano yung trabaho niya? Ano yung kanyang ginagawa sa atin? Ano yung mga alam natin at hindi natin alam patungkol sa role? Papel. Yan. Ano yung papel ng Banal Espiritu sa atin? Ito pong ating pong pag-uusapan, mga kapatid. And we praise God that the Holy Spirit is our comforter. Amen. Good morning kay Sopliamri Garcia. Good morning, Julie. I-encourage mo man ni Joseph, Julie, nga kanayon nga agbuya dito eh. Kanayon niya makipagkaduan niya, patunok hasta kat agpartner kami, agtrabaho para kini Apo. Okay, so sa pagkakataon ito mga kapatid, let us continue on. Siya ang gabay natin. Yan, siya ang gabay natin. Tama, siya magtuturo sa atin. Okay, so ngayon, tingnan natin mga kapatid. Thank you so much for the answer, Hipag, Margie. Tingnan natin, may tumatawag sa akin eh. Bakit siya tumatawag? Ayan, sandali lang po mga kapatid ha. At meron pong tumatawag sa akin. Sandali lang po. Saglit lang. Number 1, mga kapatid, good morning good day kay Ma'am Anita Domingo Alonso. Of course, kasama po natin ang kapitan po natin, Kapitan Jerry Corpus Alonso there in Hawaii. Ingat po kayo dyan palagi, Ma'am Anita. Of course, maraming salamat of course kay Jenny May. Convict believers of sin, sabi ito rin Ate Emerita, tama po yan. Jessica Liboso, good morning. Okay, isa-isahin po natin mga kapatid at makita po natin lahat ng mga sinishare ng mga kapatiran natin
ay ayon po sa Biblia. Ayan. So ano ba ang role? Ano ba ang papel ng Banal na Espiritu sa ating buhay? Number 1, the Holy Spirit is a helper who teaches and reminds. Amen? The Holy Spirit is to glorify Jesus. Amen. Opo. Tignan natin mga kapatid. The Holy Spirit is a helper. Ang Banal na Espiritu ay siyang pong tumutulong sa atin at nagtuturo sa atin at nagpapaalala sa atin. According to John chapter 14 verse 6, yung binasa natin kanina mga kapatid. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you in all things. He will bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So the Holy Spirit is our helper. Siya pong ating pong katulong. Siya pong tumutulong sa atin. Siya pong nagtuturo sa atin. At siya po ang nagpapaalala sa atin sa ating po mga napakinggang salita ng Diyos. That's why, sinasabi ko nga sa inyo mga kapatid, sa atin lahat, na kailangan po nating patuloy. Huwag po tayo magsawa na makinig at magbasa ng salita ng Diyos. Good morning to kapatid na Nida Gamiao. Welcome to our morning coffee devotion. Thank you so much for joining us. Okay? So ano pa mga kapatid? Number 2, the Holy Spirit convicts the world of sin. So the Holy Spirit is the one who talks to us, especially when we are talking to other person and presenting to you when we talk to others as we present the gospel. Pag tayo po ay nagsishare po ng salita ng Diyos sa tao, sa iba, ang Banal na Espiritu ang siyang magtatrabaho sa ating kinakausap. Nagtatrabaho sa atin, He will use us, and He will also convict. He will also convince that person about our situation, about the truth who we are in the sight of God. So siya po ang magsasabi. Ang Diyos na nagsasabi sa iyo, as He told us in His Word, lahat tayo makasalanan. At yung dahilan kung bakit umaamin tayo dahil sa Banal na Espiritu, sa ating konsensya nagtatrabaho, sinasabi niya sa atin, oo, tama, yan ang sinabi ng Diyos, makasalanan tayo lahat. Kaya sa mga tao nagsasabi na, ay, wala akong kasalanan, hindi ako makasalanan. Pride po yung nagtatrabaho sa kanila. It's not the Holy Spirit. Because when the Holy Spirit is working in them, maisip nila, ay totoo yan. Nagkakamali ako, nagkakasala ako. O, diba? So, yun po yun. So, the Holy Spirit convicts the world of sin. In John chapter 16 verse 7 and 8, nevertheless, I tell you the truth. Ito sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko ang totoo sa inyo, it is sufficient for me that I go away. Ngayon, ako'y aalis, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Ayan po mga kapatid. So salamat sa Banal na Espiritu sa nagtatrabaho sa ating buhay. So maya't maya may isip po natin, ay mali yung ginawa ko kasi nandyan ang Banal na Espiritu at nagtatrabaho sa ating konsensya. Amen? Good morning kay Ronnie Domingo. Good morning kay Dayan Tomas. Good morning to your family. So yan po ang trabaho ng Banal na Espiritu mga kapatid. He will convict. The Holy Spirit convicts the world of sin. And number 3 for today mga kapatid. The Holy Spirit indwells. The Holy Spirit dwells in believers and fills them. 1 Corinthians 3:16. Last verse po tayo mga kape. Ang sinabi po ng 1 Corinthians 3:16, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Hindi nyo ba alam na kayo ang bahay ng Diyos? Na ang Banal na Espiritu ay nananahan sa atin? So ito sinasabi ng Diyos mismo. So ang katawan natin ay hindi natin pag-aari dahil binili na tayo ng Diyos. Binili na po tayo, inaring ganap ng Panginoon sa Kristo. Ang nagmamayari po sa atin ay walang iba kundi ang Diyos.
We are God's property. Sabi nila, if you are in the government, if you are a public servant, you are a government's property. So ngayon mga kapatid, na hindi lang po yun. Pag ang tao ay nagsisi sa kanyang kasalanan at tinanggap ang Panginoong Kristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas, tayo po ay naging pag-aaring ganap, inaring ganap, pag-aari ng Diyos. We are God's property. So ang katawan natin, hindi natin pag-aari, kaya pangalagahan po natin ating katawan. Pag po natin sirain ito ng dahil sa bisyo. Sa mga kabataan, mga lahat na mga kasama natin dito ngayon, wag kayong umiinom ng alak, at wag kayong magsisigarilyo. Wag kayong mag-drugs. Ano man po mga tinitik natin na ikakasira po natin. Ingatan po natin ang ating sarili, ang ating katawan, dahil ito ay templo ng banal na Espiritu. Amen? Dahil ang ating katawan ay tirahan at dito nananahan ang banal na Espiritu. Tandaan po natin mga kapatid. Because when the time that we accepted the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit dwells in us, and that is forever. Amen? And praise the Lord for that mga kapatid. We'll continue this. We'll talk more about the role of the Holy Spirit in us or to us. We'll continue that tomorrow, mga kapatid. So, yan po ang ating pong devotion for today. Tandaan po natin, the Holy Spirit, maging sensitive po tayo sa Kanya. We'll listen through our conscience. Pag sinabi ng Banal Espiritu, wag mong gawin, wag natin gawin. Be sensitive to the voice, to the whisper of the Holy Spirit para sa ating lahat. Amen. Good morning kay Ate Ninita Hernando, of course kay Ate Jubita Viernes, kay Precious, and of course kay Macbon Ramos. Good morning, Cons. Good morning, mga kapatid. Tayo po manalangin na po. Nakita namin Diyos, maraming salamat. Just bless our brothers and sisters. Bless those who will celebrate their birthday anniversaries also. We thank you, Lord. Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. Yes, Lord, we give you all the glory. Thank you, Lord, sa panahon. Salamat po sa ulan. Pagpalain mo po lahat, Panginoon, mga magsasaka. Pagka na po mga mangisda, please Lord, protect them also. Salamat po muli. Sa mga nag-travel ngayon, traveling mercies. And we thank you so much, Lord, for using your people to bless your people. Bless us more. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Thank you so much mga kape. And this is now the birthday song for today. Sa lahat po ng mga magbe-birthday ngayon. Happy birthday and happy anniversary sa lahat po ng mga celebrants po natin ngayong July. Ba't wala? Ayaw? Walang internet? Mag-reply ka na lang, Mamayi. Sir Lex, good morning. Ako nga rin late ako ng 10 minutes may get. Masarap matulog, umuulan Umuulan po dito ngayon. Dito sa Northern Luzon, umuulan po. Kaya masarap matulog. Ayaw mag-load ng mga pangalan ng mga mag-birthday. Ayan na, nagpakita na. Happy birthday kay KD Panganiban III. Happy birthday kay Vincent Acedo Calmang. Happy birthday kay Kagawad Lenore Cañete. Happy birthday Manang Lenore. Manang Honor, happy birthday. Happy birthday to Ma'am Julie Natividad Viloria Colberg. Happy birthday Ma'am Julie. And happy birthday to Annalie Biscaro. Happy birthday sa inyo lahat. And again, may God bless you all, mga birthday celebrants and those who will celebrate the anniversaries. Ma'am Julie Natividad Viloria Colberg, good morning and happy birthday to you. Happy birthday kay Konsehala Lenore Cañete. Ayan po, mga kakape. Okay, sa pagkakataon ito mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon. And yes, sa lahat po ng mga kasama po natin, may God bless you and bless us all. See you again tomorrow. So this is your brother Rafi, Kagawad Paeng, lagi nagsabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating bumuhay, mapa negatibo o positibo, umulan man o bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. God first. Amen? Stay safe, stay humble, share your blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay, mahalo,
And I love you all. Bye-bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. Ingat. And again, happy birthday, Ma'am Julie Natividad Biloya Colbert. Bye-bye.